So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, marami talaga ang nabastusan dito nga po sa ginawa ng ating number 1 na senador na si Robin Hood Padilla. Imagine nyo parang ginawang, telenovela, drama. Ito nga pong ating minamahal at karespe-respetong senado ni Robin Hood Padilla, to the point na ito na nga nag-aambahan na ng suntukan. Sana si Manny Pacquiao, 'di ba, yung hinamon mo ng suntukan. Abay, tingnan lang natin kung hindi ka nalatigo diyan. Tapos gawin yung direktor si Bong Revilla. Buti pa nga mga minamahal, si Lito Lapid alam niya kung saan siya lulugar 'di ba? Samantalang itong si Robin, talagang yung ugali, kahit saan mo dalhin, talagang bad boy talaga Literal na ex-convict. Well, ano nga bang dapat katakutan dito kay Robin Padilla? Nire-represent niya lang naman yung bastos niyang ugali. So ngayon nga po mga minamahal, meron diyang sagot si Villanueva. Oo, doon nga po sa ginawang pag-iiskandalo ni Padilla dito kay Villanueva. Panoodin natin mga minamahal. There are a lot of motions na magiging out of order unless we convene. Hindi constitute unless we convene as an impeachment court. That is my position. Whether you want to dismiss, whether you want to, whatever you want to do with the impeachment proceedings. Kasi nandyan na-refer na We will be constituting the impeachment court today. So if there's a motion to dismiss, what will you do? If there's a motion to dismiss later? During the session. During the session, my belief is that it is not in order. It is not in order because of the fact that we have not convened the impeachment court na kayo. Yes. So, Ay, oo nga pala, mga minamahal. Ikat lang natin dyan yung sagot ni Villanueva. Also, nung June 6, nagsalita din, and may sense yung sinabi ni Ping Lacson. Nakikita niyo yan? Actually, napaka-agree ako dito kay Ping Lacson, no? Baka sabi naman ninyo, senador yan ni Marcos, si Ping Lacson. Sabi ni Ping, no sense in dismissing VP Sara's impeachment case. Bakit? In the first place, nandyan na constitutional duty yan. Bakit pa i-dismiss? At saka yung nagsulat ng draft resolution, isang senador. Whether kung si Bato man yan, si Robin, or si Amy, mga senador kayo. So, ibabasura lang yan kasi impeachment court, impeachment judge kayo ng isang impeachment trial. So, ano yung karapatan ninyo na magsulat ng isang reso? Di ba pwede pa kung si Sara Duterte yan? Pero yung kayo mismo na magsisilbing impeachment judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, abay malaking katangahan naman yan. Diba? Basahin natin yung sinabi ni Ping Lacson, mga minamahal Dito tayo tuloy kay Ping, naisingit ko tuloy. Sabi ni Ping Lacson, Senator-elect Ping Lacson said it's senseless to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte, insisting the trial must continue into the 20th Congress. According sa mga IBP, magagaling na abogado, pwedeng itawid ng 19th to 20th Congress ang impeachment as long as magko-convene ang mga senador na magsisilbi silang impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Pagkadating ng June 11, ihain, 'di ba? Tawag dito sa Committee on Rules. Tapos manumpa sila. Di transmit agad. Kaso ano yung nangyari? Mautak din itong si Cayetano. Ano yung ginawa ni Cayetano? Pinabalik doon sa House of Representatives. Delaying tactics yun. Wala namang problema doon, mga minamahal, to be honest, sa akin nakikita. Yung ipinabalik doon sa House of Representatives. Ang nakikita ko lang dito is delaying tactics. Wala namang masyadong effect yun, pero nadidelay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gets ninyo, mga minamahal? Alright, sabi pa dito ni Ping Lacson, the impeachment articles against Duterte were transmitted to the Senate in February right before the Congress went on break. Dapat supposedly may 3 days pa yun February 5, diba, nung na-impeach itong si VP Sara, dapat hindi na nila pinatay yun Diba, kaso pinatay na agad nila doon pa lang. So, meron talagang something na fishy tayong nakita.
And also, sa ginawa ni Quezon, ni Chis Escudero, there must be something wrong. Ano yung mga hindi nalalaman ng taong bayan? So, sa madaling sabi sa kanilang mga kinikilos, ang gusto nilang mangyari, wag nang ma-impeach si VP Sara Duterte. Although they have a numbers na, halata naman talaga, mga minamahal, meron na silang numero. Ang kailangan na lang nilang gawin, wag nang ituloy yung impeachment sa kadahilanan na pwede itong makaapekto sa darating na eleksyon. Sa 2028, preparation kay VP Sara Duterte. Magagamit yan against sa kanya na masisira yung kanyang reputation. Alright, sabi dito, now, just when the impeachment trial was set to start, Senate President Francis Escudero further delayed the hearing. Talks of outright dismissing the impeachment have spread in the Senate with Duterte ally, sabi ni Senator Go De La Rosa, drafting a resolution moving to dismiss the impeachment. Actually, madaming nagsabi, mga minamahal na mga expert na lawyer, na yung ginawa ni Bato De La Rosa is katatawanan lang, sa madaling sabi. Kasi yung ginawa niya bilang isang impeachment, tawag dito, bilang isang korte, isang hurado ng impeachment trial, dapat supposedly neutral ka sa mga opinion mo. So, basically, walang alam itong si Bato, or itong si Robin, or itong si Amy sa kanilang ginagawa bilang isang senador ng bansang Pilipinas. So, dapat nga, bago tumakbo ng senador, alamin muna nila yung duties and responsibilities nila, kasi parang pinapahiya nila, mga minamahal, ang kanilang mga sarili dahil hindi nila alam kung ano yung function na ginagawa nila. Alright, mga minamahal, sabi pa dito, there is no sense in draft resolution calling for the de facto dismissal. Actually, matagal na yung balitang yan. So, hindi na siya, ngayon, kasi ito na yung issue. Nabalik ko lang, mga minamahal, yung kay Lacson. 'Di ba, gawa nga ng gustong i-dismiss agad ni Robin Padilla itong impeachment, ano yung magagawa mo? May mga sariling desisyon 'yan, hindi mo naman sila hawak. Hindi di porket nag-number 1 senador ka, mag-astig-astigan ka na diyan. Robin? So ituloy natin tong sinabi ni Villanueva, mga minamahal. Unless we convene whenever. Mahirap kasi itong question nyo na hypothetical maraming pwedeng motions na ibigay. Kagaya kahapon. Yung motion kahapon ay mag-convene, pag-usapan ang calendar of business kung kailan gagawin. Nag-object, hindi ako somehow nag-object ako, but I didn't raise a point of order. Because if I raise a point of order, it means a rule is being violated. But for me, I can also take that stand that a rule has been violated because you have not referred the impeachment complaint. And number two, even if you wanted to talk about the calendar of activities na i-approve ng body, wala pang convening of the impeachment court. So you cannot do it, for me, you cannot do it in the plenary. Senators acting as a legislative body. So kung sakaling mangyari yun, sir, you will raise that it's out of anything, order? Lahat i-raise ko para lang masiguro na yung procedural process masusunod at yung mga legal infirmities na maaring mag-arise because of all these proceedings, maiwasan po natin. So, ulitin ko po, napakahalaga ng proseso, more than acquittal or dismissal. Okay. Dapat ganyan, Robin, no? Talastasan ng talino yung ibinabato mo. Kasi yung ginagawa ni Robin Padilla ad hominem, violenteng atake yun. Parang ganun lang, ha? Pansin ko lang. Pag yung taong bobo, hindi nakakasagot sa mga question, ang ginagawa ng lalait ad hominem. Si Robin naman, dahil hindi niya kaya makipagdebate ng maayos, ang ginagawa ni Robin, nagiging violente. Kagaya ng mga Duterte. Hindi masagot, nagbabayolente. Ganun sila kaangas. Diba, naalala niyo si Dilima, inaambahan ni Digong. Naalala niyo, nanuntok ng sheriff, itong si Sara Duterte. Diba? So anyway, mga minamahal, sa madaling sabi, maganda yung point ni Villanueva, sadyang hindi lang talaga kayang sikmurain ni Robin Padilla. Kung kaya't nag-aamok ng suntukan kasi hindi kayang makipagdebate ng patas, ng may laban. Alright, mga minamahal. Anyway, yun po.
It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.